Maligayang araw ng Panginoon sa ating lahat. Happy Lord's Day po. At para po sa kabatiran ng ilan, bago po tayo magkaroon ng pagsasama-sama, ang 13, silang, ternate at kawit. Ang kawit po ay nagsimula ng kanilang serye ng pag-aaral dito po sa sulat ni Apostol Pedro. Dahil po dyan ay napagkasunduan po ng council ng CRCC na ipagpatuloy na ang seryeng ito. At ngayong umaga ay nandito po tayo sa chapter 1 verse 6 to 9. At ang sermon pong ito ay mula po sa sermon or sa series sermon ni Reverend Arthur Van Delden. At aking pong ibabahagi sa umagang ito ang sermon na ito. At sa ating pong pagbubulay ngayong umaga, ang title po ng ating sermon ay nandyan po sa bulletin, Your faith will hold fast when you're tested. Your faith will hold fast when you're tested. At sa title po na ito ay implied na ang mga mananampalataya ay daraan talaga o makakaranas ng testing o pagsubok. At sa sermong ito ay titingnan po natin kung papaanong ang power ng Diyos, or the power of God, kept the Christians in Asia, o partikular itong mga sinulatan ni Apostol Pedro, when their faith was tested. Ulitin ko po, how the power of God kept the Christians in Asia steadfast when their faith was tested. At sa kabuuan po ng ating sermon, sa umagang ito ay titingnan po natin or makikita natin ng assurance ng ating pananampalataya ay mag-hold fast. Hindi bibitaw. Ay hindi dahil sa ating kakayanan, hindi sa ating katatagan, kundi dahil kay Kristo na nakaranas ng pagdurusa at tiyak at ng maluwalhating tagumpay para po sa pagliligtas sa kanyang bayan. At sa umaga pong ito ay tatlong bagay ang ating pong titingnan. Una, faith tested. Pangalawa, faith proven. And pangatlo, faith rewarded. So, ang pananampalataya po ay isa sa mga fundamental na aspeto sa buhay ng mga mananampalataya. Ito po yung pundasyon ng ating relasyon sa Diyos. Actually, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, tayo nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo. At lahat ng blessing mula kay Kristo is nararanasan lamang natin dahil sa pananampalataya na ito. Alisin itong pananampalataya, wala tayong anumang pakinabang kay Kristo. So, ganun kahalaga itong pananampalataya na atin pong pag-usapan. So, umagang ito. Mula pa po sa Old Testament, ang mga pangako ng Diyos ay natanggap at naranasan, na-enjoy ng people ng Diyos hindi sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kautusan, sa kanilang sigasig na sumunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So, ang tanong ay, paano po natin malalaman na totoo yung pananampalatayang meron ako? Genuine ba yung pananampalataya na pinanghahawakan ko? How do we know if it is more than just a superficial claim? Baka akala ko lang, totoo yung faith na meron ako. So, tingnan po natin, batay dito sa sulat ni Apostol Pedro, kung ano yung instruction sa atin ng Panginoon, yung comfort na binibigay nito, at yung pag-asa. Bago pa tayo magpatuloy, tayo po manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, minsan pa, maraming salamat sa pribileyo na makapagpatuloy ng pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat sa mga katotohanan ito na muli namin pagsasalusaluhan. Aming dalangin ng patuloy na patnubay ng Banal Espiritu. Patuloy mong ihanda ang aming mga puso sa mga katotohanan na iyong ihahayag. Ingatan niyo po ang inyong lingkod na makapagsalita ng mga bagay na hindi makakatulong sa aming pananampalataya. Aming ding patuloy na dalangin nawa ay maging kaluguran sa iyo ang aming pagbubulay at pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, una,
faith tested. Sa Matthew chapter 13 ay ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus yung talinghaga patungkol sa manghahasik. Sinabi ng ating Panginoon na may mga binhi na nalaglag doon sa batuhan, at sabi niya, ang mga binhing ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos o sa mga taong nakarinig ng salita ng Diyos at kanilang tinanggap yung salita, yung aral ng Panginoon. Kaya hindi tumagal, ngunit hindi taimtim sa kanilang puso yung kanilang ginawang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. So sa Bible, mismo nga ating Panginoong Hesus, meron talagang ganun na nangyayari. So ibig sabihin, ang mabuting balita ay hindi talaga nag-ugat sa kanilang mga puso. Yung mga tao na inilalarawan dito ng ating Panginoong Hesus. Yes, naiintindihan nila at tinanggap yung narinig nila na aral, pero sabi ng ating Panginoon, hindi ito tumanim. O sa ibang salita, hindi ito nag-ugat. Mukha silang Kristiyano, kakakitaan po sila ng mga katangian ng isang mananampalataya. May mga pagkakataon na tila mas mabilis pa silang umunlad sa pananampalataya kumpara sa iba. So kung pag-uusapan daw yung mga external na ebidensya, is possible na makita sa kanila. Subalit hindi sila tunay na mananampalataya, hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ito po ay nakikita at napapatunayan sa panahon ng pag-uusig at kahirapan. Ang kanilang pananampalataya ay nalanta at namatay. So, yun yung sinasabi ng Panginoon dun sa mga binhi na nalaglag sa batuhan. So, ganito po kahalaga, or ito yung bahagi ng mga pagsubok ng kahirapan. Ito po ay nagsisilbing instrumento, ibaba ko po muna to. Ito po ay nagsisilbing instrumento ng Diyos upang ihayag ang tunay na kalalagayan o kondisyon ng puso ng tao. O partikular ng isang nagpapahayag ng kanyang na siya ay mananampalataya. May kakayahan itong subukin at ihayag ang pagiging totoo ng pananampalataya. So tulad po dito sa sinusulatan na po sa Pedro, dumaranas po sila sa pag-uusig. Yun yung experience ng mga mananampalatayang ito sa Asia. Na sabi na po sa Pedro, sila ay nakakalat dahil sa mga pag-uusig. So they had to endure extreme physical and emotional pain. Ito yung kanilang kasalukuyang karanasan. At sa ganitong kalalagayan, tulad ng normal na mananampalataya, ay marahil tinatanong nila, anong layunin ng Diyos sa mga pag-uusig na kanilang nararanasan? At sa patnubay po ng Banal na Espiritu, sa sulat na ito ay pinaliwanag ni Apostol Pedro kung ano nga ba ang layunin ng pinagdaraanan nitong mga mananampalataya na sinusulatan ni Apostol Pedro. At sabi niya, God finds it necessary to test the faith of confessing Christians to prove that it is genuine. Ulitin ko, God finds it necessary to test the faith of confessing Christians to prove that it is genuine. Ito po yung pinakita o sinasabi dito ni Apostol Pedro sa verse 6. Yung ating binasa kanina, sabi, if necessary, basahin ko pong muli, in this you rejoice, verse 6, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Ang salita pong ito, if necessary, ay special na mga salita. Sa kadahilanang, ito rin po yung word na ginamit patungkol sa pagdurusa at kamatayan ni Kristo. Ito rin po yung ginamit patungkol sa muling pagkabuhay at pagbalik ng ating Panginoong Hesus sa Ama.
Ano pong ibig sabihin nito? Ang pagdurusa at kamatayan ni Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay, ay necessary aspects ng God's plan of redemption. Alisin po natin yung pagdurusa ni Kristo. Alisin po natin yung kanyang kamatayan sa cross. Wala pong kaligtasan, walang katubusan para sa atin. So sila ay necessary na pagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Yan po yung pinaliwanag niya doon sa dalawang alagad sa Luke chapter 24. Kaya hangal nyo, hindi nyo ba alam sa Old Testament, na sinasabi ng kautos ng buong Old Testament, na ang Kristo ay kailangang maranasan yung mga bagay na ito. And dito, yun din po yung word na ginamit ni Peter. Bagamat if necessary, parang pwedeng hindi, pero hindi po yun ang sinasabi. So sinasabi dito ni Apostle Pedro, sa patnubay ng Banal na Espiritu, ng pagsubok ng mga trials, testing na nararanasan natin, ay necessary aspect sa pag-gather ng Diyos ng kanyang bayan at sa pagpapatunay, pagpapalago ng ating pananampalataya. Nadaanan po kanina yun sa ating Sunday School. Yung mga nararanasan ng mga mananampalataya is ginagamit ng, yung mga kahirapan ay ginagamit ng Diyos upang linisin, ligligin yung pananampalataya. Kung maalala po natin, isa pa sa ating pag-aaral sa Dust to Glory, yung persecution na naranasan ng mga unang mananampalataya sa Acts. Dahil doon, ano pong ginawa nila? Nag-alisan sila sa Jerusalem, kumalat sila, tumakas sila. Dahil doon sa pag-uusig na kanilang naranasan. Sa pamamagitan nun, lumaganap ang mabuting balita. At habang lumalaganap ang mabuting balita, maraming nakakakilala, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga hinirang dahil doon sa pag-uusig na yon. So ganito, ginamit ng Diyos ang mga pag-uusig na naranasan ng mga unang mananampalataya, even sa atin, sa kasalukuyan. Ang mga trials na ito ay isa pang bagay, can take many forms. So hindi lang siya puro pag-uusig. Kasama din po doon yung persecution, hardships, uncertainty, or even doubt. Paano, Pastor? Hindi naman natin katulad yung mga sinuunang mananampalataya na kinakaladkad, pinapakain sa leon. So hindi tayo kaparehas sa ating level, sa ating kalalagayan, sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan, is may kanya-kanya tayong testing, hardship, pagsubok, pagtitiis na nararanasan. Even sa pagitan ng mag-asawa, sa kanilang mga anak, sa isang sambahayan ay nararanasan ang mga bagay na ito. Sa iba't ibang muka, iba't ibang level. Pero doon nakikita yung pagiging tunay ng mananampalataya. Naalala ko lang po yung term na binitawan ni Pastor Jorem. Helpful siya na makita natin isang bagay. Ang ginamit po niyang term is spiritual schizophrenic. Parang schizophrenia. Dual personality. Ang sinabi niya, minsan nangyayari ito sa mga mananampalataya. Sa church, kakakitaan talaga natin ng pagiging mainit sa pananampalataya, sigasig, kasipagan, pero hindi pa nga pag-uwi ng bahay eh. Pagpasok pa lang daw sa sasakyan, is parang nag-iiba yung pagkatao nitong mananampalataya na ito. Iba na yung tono niya sa kanyang asawa, iba na yung tono niya sa kanyang anak. Habang nagdadrive pa lang sila, parang yung pagiging mananampalataya is biglang nagkaroon siya ng bagong pagkatao sa loob ng sasakyan hanggang makauwi ng tahanan. Iba na po yung tono ng usapan, iba na yung pakitunguan. So, mga bagay na ito is totoong nararanasan natin bilang mga mananampalataya. So, may biglang nakakalimutan niya, teka, Kristiyano nga pala ako. Dito po ay ang mga trials na ito, sinasabi ni Apostle Pedro ay hindi po siya random, hindi po siya meaningless. Bakit? Siya po ay nakadesign, dinesign ng Diyos to test the quality of our faith and to refine it like gold in a furnace.
Ang image na ginamit po dito ni Pedro ay common na po siya sa Old Testament. Kung paano pong pinupurify yung ginto. Mula sa mga elemento or anumang mineral na maalis yung kanyang pagiging puro. At nagdudulot sa kanya upang bumaba ang kanyang value. Hindi makita yung kaningningan, yung kagandahan ng ginto. So pinapadaan siya sa apoy. In like manner, ang Diyos ay ginagamit ang mga apoy ng pagsubok na ito sa mga mananampalataya upang puruhin, maging genuine, linisin ang ating pananampalataya. At even po sa history ng redemption, wala pa po sa Old Testament, makikita po natin itong proseso na to. Si Abraham po is dumaan sa testing. Inutusan po siyang i-command yung kanyang anak. Si Joseph, pinagbenta siya or binenta siya ng kanyang mga kapatid. Tinempa siya ng asawa ni Potiphar. Si Job, yung kanyang mga anak, isang araw, nawala lahat. Yung kanyang ari-arian is nawala lahat. So bahagi talaga sa buhay ng man of God o ng people of God ang mga testing na ito. To reveal ang tunay na kondisyon ng kanilang puso o ang pagiging tunay ng kanilang pananampalataya. At yun din ang nararanasan ng mga mananampalatayang ito sa Asia na sinusulatan ni Apostle Pedro. Through such trials, it becomes apparent whose faith is only superficial. For those who have only superficial faith abandon it when they saw how much they have to sacrifice to keep it. So kapag dumating na sa pagkakataon na meron na siyang kailangang isakripisyo, kailangang isang tabi, maaaring sa kanyang sariling pagkatao, sa kanyang pamilya, is yun, doon na nakikita na hindi ko yan kaya. Hindi sa ganyang extent ko kayang sumunod, maglingkod at manampalataya sa Diyos. So, mas nagkikiling sila, teka, hindi pa po ako prepare sa ganyang kalagayan, sa ganyang level ng pananampalataya. So, back up o aatras muna ako. But those whose faith is genuine, believe in the glorious inheritance that they are going to receive. Yung mga binanggit dito ni Apostol Pedro sa mga naunang talata na dinalaki na po dito, verse 3 to 5. For them, their faith is much more precious than the most precious thing on earth. Yun ang naiintindihan ng isang tunay na mananampalataya. Hindi maikukumpara sa anumang pag-aari, anumang karanasan sa mundong ito, ang halaga ng pananampalatayang ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Hesukristo. So they are prepared to sacrifice all things on earth in order to hold fast the faith through which they are made heirs of the kingdom of God. So yun yung quality ng pananampalatayang ito na sinusulatan ni Apostle Pedro. And then, tanong dito ni Reverend Arthur, what was the ultimate purpose of these trials then? Okay, alam na natin, pinupuro yung pananampalataya. Pero, ngayon, kung maging puro yung pananampalataya, sa kasalukuyan, anong bearing nito? Sabi ni Peter tells us that God wanted to put His stamp of approval upon these Christians. Meron palang ganun. Makikita yung approval ng Diyos. Ibig sabihin, makikita, magiging evident, magmamanifest yung pagiging tunay na genuine pa ng pananampalataya. Ang illustration na binigay po dito, di po ba pag bumibili tayo halimbawa ng appliances, ewan ko, tinitingnan niyo po yung lahat, pero may QC na stamp or sticker, pumasa sa quality control. Sabihin talagang yung item na binili mo is nagpa-function ng tama kung papaano siya dinesign nyo. So, ganun kahalaga yung stamp na yun, yung sticker na yun. Well, in a similar way, God sometimes want to test the faith of His children. He does so not for His sake, because He knows what lives in the heart and mind of every man.
So, sabi dito, God does not test faith of His children for His benefits, para kay God, but for the benefit of the believer himself. God wants to be able to put a stamp on the believer, a stamp of His approval, so that the believer may be sure that his faith is genuine. At dun po tayo papasok sa pangalawang punto sa umagang ito. Paano makikita na talagang may approval yung pananampalatayang meron tayo. Faith proven. So, yun po yung una, necessary. Necessary po yung trials, yung mga pagsubok na ating maranasan sa buhay na ito. Pero kapag napagtagumpay nito, is mahahayag na proven yung ating pananampalataya. Verse 8. Sabi ni Peter, even hindi nyo siya nakita, pero minahal nyo siya, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun yung sinasabi niya dito sa verse 8. Though hindi nyo pa siya nakita ngayon, pero nananampalataya na kayo sa Kanya. And you rejoice with joy. Yun yung sabi ng ating Apostol Pedro. Isa pong bagay na mahalaga na manotice po natin dito, hindi po nagkataon na ang aral na ito ng ating Panginoong Yesus ay binigay niya sa mga mananampalatayang ito sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Pwede naman ibang apostol, pwede naman si Paul na lang. Bakit? Sa pong bagay, si Pedro ay first-hand na experience yung testing na ito. First-hand niya na experience yung bumagsak sa pinaka-lowest na level ng pananampalataya. Alam po natin kung kailan yun. Nung mayabang niyang sinabi kay Jesus, hindi ko po kayo iiwan, handa ako mamatay para sa inyo, susunod ako sa inyo. Pedro, bago tumilaw ko yung manok, 3 beses mo kong itatatwa. And then, na-experience yun ni Peter. Na-experience niya mismo kung paanong bumagsak sa pinakababang bagsak ng isang mananampalataya. Ang kaibahan po, mga kapatid, si Peter, nakasama niya mismo si Christ. Nakita niya mismo si Christ. Nakasalamuha niya, nakasama niyang kumain. Yung mga mananampalataya ito, sabi ni Peter, hindi niyo siya nakita, pero mahal niyo siya. Hindi niyo siya nakita ngayon, pero nananampalataya sa Kanya. Ako, nakasama ko talaga siya. Pero bumagsak ako nung panahon na yon. So, dito po, isang bagay, sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus, or kung maaalala po natin yung nangyari kay Pedro, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Luke 22, hiniling ni Satanas na subukin kayo. Actually, hindi lang po si Peter pala ang hiniling ni Satanas na subukin. Yung word na few dito po ay plural sa kanyang original na pagkakasulat sa Greek. So, ang hinihiling ni Satanas is subukin yung lahat ng mga alagad. Intention niya na sirain ang pananampalataya, hindi lang ni Peter, kung hindi nung lahat ng alagad. At sa kabila po nito, sabi ng ating Panginoong Hesus, kay Peter, bagamat siya yung kausap, ito yung pangakong binitawan ng ating Panginoon. But, I have prayed for you that your faith may not fail. Yun lang yung assurance na meron si Peter. Sabi ng ating Panginoon, but I have prayed for you that your faith may not fail. At kapag nakabalik loob ka na, or nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid na siyang ginagawa ngayon ni Peter sa sulat na ito. Ina-encourage niya, pinapatatag niya yung pananampalataya na ito sa Asia. Dito po sa sinusulatan ni Apostol Pedro, ang pag-ibig na meron sila ay naging evident kahit hindi po nila nakita si Kristo, sabi ni Peter, ay minahal nila at papaano napatunayan na talagang mahal nila si Kristo at nananampalataya sila kay Kristo. They were willing to die for the sake of Christ. They believed even though it cost them so much. Sa kabila ng pag-uusig na nararanasan nila, na-discuss po ba kung paano sa church history or even sa mga secular na libro ay dinidescribe kung paanong pinahirapan yung mga mananampalataya. So, hindi ko lang kung nadaanan po sa unang sermon.
kinakaladkad, pinapakain sa leon, ginagawang sulok, ginagawa siyang, so ganun katindi. Pero dito, sabi ni Peter, sa kabila ng yung buhay nyo is nasa bingit, is yun, pinakita nyo na willing kayong magsakripisyo at magpatuloy ng pananampalataya sa ating Panginoon. So dahil dito, inassure ni Peter na totoo ang kanilang pananampalataya. Inapprove ni Peter, siyempre ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pedro, na tunay ang pananampalataya ng mga mananampalatayang ito. This faith that Christ Himself commended. Isa pong bagay, kung naalala niyo po si Thomas, sabi niya, mananampalataya lang ako na talaga siya'y muling nabuhay, si Jesus Christ. Kapag nakita ko, nailagay ko yung daliri ko sa butas ng kanyang tagilirat at kamay. And then sabi ng ating Panginoong Yesus, mapalad ang mga nananampalataya kahit hindi ako nakita. John 20 verse 29. At ito yung mga mananampalataya na sinusulatan ni Peter. Batay sa description ni Apostol Pedro. So, ang proof na tunay ang kanilang pagmamahal at pananampalataya kay Kristo, isanda nilang isacrifice ang lahat ng kanilang buhay, handa silang tiisin ang mga bagay na ito, ang mga trials, sa mga testing na ito na pinahihintulot ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. This was a proof of their genuine love for Christ, their Savior. Isa pang bagay, dagdag dito na Apostol Pedro, yung full of glory, yung they rejoice with joy, pero sa iba pong translation, ito yung translation nila, glorious joy. Yun daw po yung nararanasan ng mga mananampalatayang ito. Kailan? Sa panahon po na sila ay nagdaranas ng pag-uusig. Siguro isa pong bagay na makikita natin dito is, nang sabihin po ni Pedro, yung mga trials, mga pagsubok na kanila pong nararanasan, present tense po yun. And then sabi po dito, nag-grieve sila sa mga naranasan na yon, pero ang pagkakasulat po ni Peter, past tense. Present po yung kanilang suffering na naranasan, pero yung pag-grieve nila, tapos na sila doon. And then yung glorious joy na sinasabi dito is present tense. Meron silang joy na magpatuloy sa pananampalataya bilang mga Kristiyano, hindi dahil tinapos na ng Diyos yung suffering na na-experience nila, yung persecution na na-experience nila. During that time, may joy pa rin sa kanilang mga puso. Pero yung po isang bagay, hindi po sila perfect na mga Christians kasi nag-grieve sila. At sinabi yun dito ni Apostol Pedro, for a time, nag-grieve kayo, which is normal sa atin. Mga pagkakataon na nagtatanong tayo kay God, Lord, bakit naman ganito? Kailangan ba talaga naming maranasan ang mga bagay na ito sa buhay ko? Hindi lang po tayo naka-experience nun. Actually, sabi ni Paul sa Romans, nag-go-groan tayo. Ano po ba sa Tagalog ang nag-go-groan? Nananaghoy? Umuungol? Bukod pa doon. So, sorry po, hirap po sa Boracay niya, pero hirap ng Tagalog na. So, tuloy po tayo. Ito pong joy or glorious joy na nararanasan ng mga mananampalatang ito. Okay na po tayo doon. Sinasabi ni Pedro dito sa kanyang sulat na ito na nararanasan na ng mga mananampalatayang ito yung eternal joy na nakalaan para sa kanila. Sa Lord's Day 22 po ng ating ng Heidelberg Catechism, meron din po ganong statement. Ito po yung sabi sa Lord's Day 22 sa ating pong Heidelberg Catechism, I now feel in my heart the beginning of eternal joy. Ulitin ko, I now feel in my heart the beginning of eternal joy. Sinasabi po dito ng katekismo na ang eternal joy na ito, na ang glorious joy na ito, na fully ma-experience natin sa heaven, is nagsisimula na sa panahon na ito. Pwede na siyang ma-experience ng isang mananampalataya.
sa katotohanan ng Espiritu ni Kristo ay nananahan sa atin, na si Kristo ay sinecure yung mga bagay na pinangako ni Peter or sa pamamagitan ni Peter sa verse 3 to 5, yung inheritance na inilaan ng Diyos para sa mga mananampalataya is tiyak. At dahil doon, nagsisimula ng maranasan, ma-enjoy ng mga mananampalataya yung buhay na yon. So sabi ni Peter, in this you greatly rejoice. Ibig sabihin, ang joy na naranasan nito na mga mananampalataya na kanyang sinusulatan ay hindi po nakadepende sa kanilang kondisyon, sa kanilang kalalagayan, sa kanilang karanasan. Kasi nga, nasa panahon pa sila ng pag-uusig. Sa halip, ang joy na meron sila ay nakadepende, nakabase sa pangako ng Diyos na nasecure lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po isang bagay, actually pinag-usapan po namin ito ng aking may bahay. Kasi ang tanong niya, dun sa title natin, is, your faith will hold fast when you're tested. Talaga namang hindi bibitaw ang ating pananampalataya, di ba? Tama naman po. Ang pangalawang, ang tanong ko, paano mo natiyak na hindi bibitaw ang pananampalataya mo? Paano mo natiyak na hindi ka babagsak? Sincere ako sa pananampalataya ko . Totoo yun, talagang kinumit ko na sa Diyos, yung pananampalataya, yung buhay ko. Okay? So, kapag ito yung mga tono ng ating paliwanag, is pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa pagiging totoo ng iyong pananampalataya. Which is hindi po yun yung... Tama po yun. Biblical po yun. Pero ang katiyakan na talagang tayo ay hindi babagsak, hindi bibitaw, ay ang katotohanan na ito ay inaccomplish ni Kristo. Ang ating assurance ay yung object ng ating pananampalataya. Hindi yung pagtitiwala natin sa ating pananampalataya. Kasi from time to time, nanghihina po at nagda-doubt po tayo sa ating pananampalataya. Pero yung katotohanan na si Kristo is sinecure ang salvation para sa atin. Yun lang ang matibay na panghahawakan ng bawat mananampalataya. Na from time to time, Lord's Day after Lord's Day, ay nire-remind tayo sa katotohanan na ito. Hindi ang ating sigasig. Mahalaga po mga bagay na ito, ebidensya to ng pagiging tunay na mananampalataya. Pero si Kristo mismo, na object ng ating pananampalataya, ang katiyakan na hindi tayo bibitaw at tayo ay approved sa harap ng Diyos. Sabi po ni Paul, 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light affliction, sabi po ni Paul, for our light affliction, mababaw lang po, magaan pa yung affliction. Buhay po pinag-usapan dito. Life and death, pero light affliction lang, which is but for a moment, is working for us far more exceeding and eternal weight of glory. And then sa Romans chapter 8 verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, sa ganung bagay tinitingnan ni Paul. Kung ikukumpara natin dun sa glory na nakalaan para sa atin, hindi natin may kukumpara ang mga pagdurusa, mga paghihirap na nararanasan natin sa kasalukuyan. So, these Christians na sinusulatan ni Peter, focus their eyes on the glorious future that lay down or that lay before them, and they clung to that future. They let that future determine their disposition. By doing so, these Christians proved that their faith was genuine. They could be sure of receiving the reward of faith, which is, yun po yung ating pangatlong punto. So, magang ito. Faith rewarded. So, matapos maranasan yung testing sa buhay na ito at i-approve yung faith na yun ay totoo sa pamamagitan ng ebidensya ng pagpapatuloy sa pananampalataya at joy sa ating Panginoon sa kabila ng nananatili yung mga trials
sa ating buhay. And then sabi dito, faith rewarded. Nais ng Diyos at kasama sa kanyang disenyo na dumaan talaga sa apoy ng affliction, apoy ng pagtetest ang ating pananampalataya. At sa pamagitan nun is makita yung ebidensya, yung pagiging totoo nito. Sabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 17, if we suffer with Christ, then we will also be glorified with Him. Yun po yung tiyak na sinabi ni Paul. Ang mga nagtiis, alang-alang kay Kristo, is mag-glorified kasama ni Kristo. So we will share His glory. Yun yung patutunguhan, yun yung reward na binabanggit dito ni Peter. Mararanasan natin yung glory ng ating Panginoon. Nakikibahagi tayo sa katotohanan na ito. We will share in the splendor and majesty of Christ. And then sa iba pong mga salita, iba sa ating evangelical na pinanggalingan, ito yung madalas na narinig natin, we will receive the crown of glory and be seated with Christ around the throne of God. Isa sa mga encouragement kung bakit tayo dapat maging masigasig sa meron kasi tayong corona, pero yun yung sinasabi ng Panginoon. Not literal man, kung ano man yung bagay na yun. Sabi pa po ng ating Panginoong Jesucristo, or sinabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, John 12:26, if anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him, siya, na naglilingkod sa akin, my Father will honor. So, i-honor siya ng Diyos. Ito yung bagay na nakalaan. Ito yung reward sa mga mananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok, is ipinakita yung pagiging totoo ng kanilang pananampalataya. Sila ay nanatiling tagasunod at alagad ng ating Panginoong Jesucristo. They were willing to walk down the road of suffering and sorrow for the sake of Christ. Actually, madali pong basahin. Madali pong sabihin. Pero sa buhay, yung katotohanan ng pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng Diyos, yun po yung nagko-confirm ng mga katotohanan na ito. Na kaya nating lumakad na nagsasuffer sa mundong ito, alang-alang kay Kristo. Dahil lamang sa katotohanan, sa pagiging tunay ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos. And just as the Father honored His Son after His suffering, so the Father would honor those who suffer for Christ's sake. So doon dinala ni Apostol Pedro yung mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. Patuloy tayong tumingin doon sa mga inihanda sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pang bagay na talagang reward ng mga mananampalataya na magtatagumpay sa mga pagsubok na ito is the salvation of their souls. Kapag po pinag-usapan ng kaligtasan, ano po yung normal na pumapasok sa ating kaisipan? Generally, siguro po napatawad ako sa kasalanan ko, naligtas ako sa kasalanan ko. Pero sa mga Hudyo po, yung pong word na salvation is hindi lamang po sa kasalanan. Is talagang redemption mula ng Diyos. Maialis sa mga kahirapan, mga pag-uusig. Bagamat ang kaperpektuhan na ito is mararanasan natin sa pagbabalik mismo ng ating Panginoong Hesus. Pero sa ganun tinitingnan ng mga unang mananampalataya. Ito lang po ang pag-asa, ang tiyak na comfort para sa atin mga minamahal na kapatid. Ang ating kaaway, ang dyablo, ang mundo, at maging yung ating sariling kasalanan, kasamaan, na nakikipaglaban, umaatake sa atin. Actually, wala po silang pagod. Patuloy sila sa pag-atake sa atin. Wala silang sinasayang na sandali. Yet sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay makapangyarihan na pinoprotektahan ang kanyang mga anak
ang kanyang bayan, ang pananampalataya ng kanyang mga anak ay napapatunayan na totoo or genuine. He will test us by various trials to prove whether we are ready to make sacrifice for Him. And then sa atin, na maaring may tanong sa ating isipan, Pastor, hanggang kailan kaya ako makakapagpatuloy? Lagi ba talaga ako magtatagumpay sa bagay na yan? Gano tayo katiyak? Pastor, parang nag-doubt tuloy ako sa pananampalataya ko sa mga bagay na yan. At ito po yung paalala sa atin at comfort sa atin ng salita ng Diyos. Do you ever wonder whether you will remain faithful in the face of severe trials? Mga minamahal na kapatid, ang paalala ni Apostol Pedro, verse 5, you are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Ang kapangyarihan daw po ng Diyos, ng ating tapat na Diyos, ng covenantal God, ay iniingatan tayo, sinisecure ang kanyang mga hinirang na magpapatuloy sa pananampalataya hanggang sa huling araw. These Christians, to Peter wrote, did not respond the way they did through their own power. If it were not for God sustaining them in their trials, they would have failed the test miserably. So pinapakita nito na talagang tanging grasya ng Diyos, tanging kapangyarihan ng Diyos, tanging katapatan ng Diyos ang magsisecure na mga mananampalataya ay magpapatuloy sa kabila ng mga trials, pagsubok na kanilang mararanasan. God strengthened their faith so that they make the sacrifice that they made. God made the joy of the faith conquer the sorrow of the persecutions. So ito yung mga ginagawa ng Diyos sa puso, sa buhay ng mga mananampalataya. The Spirit of God filled their hearts with inexpressible joy. The Spirit of God focused their faith away from their losses on earth and made them see what they stand to gain in the kingdom of God. So, saan po natin uhugutin itong mga bagay na ito? Tanging sa pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. They were kept by the power of God through faith for salvation. At sa ating pagtatapos, ang mga bagay na ito na ginawa ng Diyos sa mga sinaunang mananampalataya ay tiyak na maranasan ng mga mananampalataya sa kasalukuyan. Sapagkat ang Diyos na nangako sa kanila ay siya ring Diyos na nangako sa atin. Ang Diyos na nagligtas sa kanila ay siyang Diyos na nagligtas sa atin. Ang Kristo na kanilang nakasalamuha ng mga alagad, ng iba pang mga mananampalataya, ay siya ring Kristo na ating naririnig tuwing araw ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pangangalaga ng kanyang mga elder. Ito ay isa sa pagpapatunay na tapat ang Diyos na iingatan ang kanyang iglesia. At kung tayo ay nag-aalinlangan pa sa ating pananampalataya, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay dumaan na sa test na ito. Ang ating Panginoong Jesucristo ay dumaan sa pinakamatinding pagsubok na mararanasan ng tao. At nagtagumpay, maluwalhating nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil tayo sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakaugpong nakipag-isa kay Kristo, kabilang tayo sa mga nagtagumpay. He made our salvation sure. Ito ang pinakamagandang pangako, ang tanging pangako na meron tayo. At dahil dyan, nais ko pong basahin ang Heidelberg Catechism, question 1. What is your only comfort in life and death? That I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ.
He has fully paid for all my sins with His precious blood, and He has set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation. Because I belong to Him, Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. Salamat sa ating tapat at dakilang pastol na nangako ng mga bagay na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, patawad sa mga pagkakataon na kami ay nag-aalinlangan sa pananampalataya, bunga ng aming nararanasan sa buhay na ito, sa mga pagsubok, kapigatian. Salamat sa inyong mga salita na patuloy na nag-instruct sa amin, nagbibigay liwanag sa aming kaisipan at nagpapakita ng katapatan ng inyong mga salita at ng inyong pangako. At nagre-reveal ng aming kahinaan, ng aming mga pag-aalinlangan. Tulungan mo kami na patuloy na tumingin sa aming Panginoong Jesucristo na nag-secure ng mga pangako mo. At sa isang buong linggo na aming muling kakaharapin, aming dalangin, O Diyos, ang patuloy mong pagsama at patnubay. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na makita ang ebidensya ng pagiging tunay ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami na mamuhay sa liwanag ng inyong pangako at katotohanan, katiyakan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo. Ito pong aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.